Konting tiis na lang, mahal. She'll sign it. Sa tingin mo ba may iba pa siyang pupuntahan? Ang boses ni Marco, ang asawa ko sa loob ng 15 taon, ay tila isang matalim na bubog na biglang tumusok sa aking pandinig. Hindi ito malakas. Hindi ito pasigaw. Mahinahon ito. Puno ng paglalambing. Isang paglalambing na hindi para sa akin. Nakatayo ako sa labas ng aming silid-aklatan. Ang aking kamay ay naninigas sa malamig na doorknob na gawa sa tanso. Ang dahilan kung bakit ako naparito ay para hanapin ang lumang report card ni Althea na kailangan para sa kanyang school application. Isang simpleng gawain ng isang ina. Ngunit ang nahanap ko ay ang guho ng mundong buong. Akala ko ay itinayo ko ng matatag. Sa loob ng dibdib ko, may kung anong biglang gumuho at ang ugong nito ay mas malakas pa sa anumang lindol. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa aking mga baga. Ang pamilyar na pasilyo ng aming tahanan, ang mga larawan namin sa pader, ang mamahaling florera na pinili naming dalawa sa aming huling paglalakbay sa Italy. Lahat ng ito ay biglang nagmistulang eksena mula sa buhay ng ibang tao. Kailan mo ba siya iiwan, Marco? Pagod na akong magtago. Ang malambing na tinig ni Nerissa, ang pamangkin kong itinuring kong kapatid, ay sumunod. Puno ng pagkasabik at pag-aari ang kanyang bawat salita. Sa ibaba, sa aming kusina, may isang palayok ng sinigang na baboy na dahan-dahang kumukulo, ang paboritong ulam ni Marco. Inihanda ko yon ng may buong pagmamahal para sa aming anibersaryo. Ang asim ng sampalok, ang bango ng ginisang sibuyas, mga amoy na dati nga mo nagpapahiwatig ng init ng tahanan ng pamilya. Ngayon, ang mga ito'y tila laso na sumisikip sa aking lalamunan. Sa lahat ng isinakripisyo ko, sa lahat ng gabing ipinagdasal ko ang kaligayahan niya. Ganito na lang ba ang lahat? Bumalik ang aking diwa sa mga pangyayari kanina lamang. Ang pag-uwi ni Althea mula sa eskwela na may lungkot sa kanyang mga mata, isang lungkot na hindi niya masabi sa akin. Ang pagdating ng biyenan kong si Doña Esmeralda na tila laging may dalang sarili niyang ulap ng kadiliman. Liria, hija, wika niya habang pinapanood akong maghiwa ng mga gulay, ang kanyang mga brilyanteng singsing ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. You should be thankful kay Marco. Imagine, from nothing, you are now living like a queen. Huwag mong kakalimutan yan. Isang ngiti lang ang isinukli ko sa kanya. Isang nangiting sanay ng itago ang libu-libong maliliit na kirot na dulot ng kanyang mga salita. Hindi niya alam o pilit niyang kinakalimutan na ang bawat pader ng bahay na ito, ang bawat sangay ng Perlas del Mar Hotel, ay itinayo mula sa aking dugo at pawis. Ako ang nagsimula ng lahat mula sa wala. Ako, hindi si Marco. Ngayon, sa harap ng pinto ng silid-aklatan, naiintindihan ko na. Hindi lang nila ako niloloko, tinatanggalan nila ako ng lahat. Sa isang iglap ng hindi maipaliwanag na katatagan, o marahil ay pamamanhid, itinulak ko ang pinto. Hindi ako kumatok. Ang aking mga paa ay tila may sariling isip. Dinala ako papasok. Ang eksenang tumambad sa akin ay isang larawan ng perpektong pagkakanulo. Si Nerissa, nakaupo sa kandungan ni Marco sa kanyang silyang gawa sa leather. Ang kanilang mga labi ay bahagya pa lamang naghihiwalay. Tumigil ang kanilang pagtawa. Ang gulat sa kanilang mga mukha ay mabilis na napalitan ng ini. Na para bang ako pa ang nang istorbo. Ngunit hindi sila ang tinitingnan ko. Ang aking mga mata ay nakapako sa isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa ni Marco. Isang folder na nakabukas. Humakbang ako palapit. Ang aking mga galaw ay mabagal at mekanikal. Binaliwala ko ang kanilang mga nag-aalalang tanong. Ang aking kamay ay umabot sa mga papel. Deed of absolute sale. Ang mga salita ay tila mga nagbabagang bakal na idiniin sa aking mga mata. Isang kasulatan na naglilipat ng 30% ng aking mga personal
na share sa Perlas del Mar, ang pinakapuso ng aking kumpanya sa isang korporasyong hindi ko kilala. At sa ilalim, sa espasyo para sa pirma ng nagbebenta, ang pangalan ko ay naroon, naghihintay na lamang ng aking panulat. Ito na. Ito ang ikalawang sampal. Ang una ay sa puso. Ang pangalawa ay sa kaluluwa. Itinaas ko ang aking paningin mula sa mga dokumento at tiningnan sila. Si Marco, na ngayon ay nakatayo na, ang mukha ay namumutla. Si Nerissa, na nagtatago sa kanyang likuran, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit, hindi sa hiya. Sa labas ng silid, sa katahimikan ng aming tahanan, narinig ko ang mahinang pagtawag ni Althea. Mom, Dad, kakain na po ba tayo? Ang boses ng aking anak, ang tanging bagay na totoo sa mundong ito na gumuho na. Hindi ako sumigaw, hindi ako umiyak. Sa halip, isang nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot sa akin. Tinitigan ko si Marco, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, at isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Narinig ko ang papalapit na mga yapak nila mula sa likuran ko habang sabay-sabay silang naglalakad pababa ng hagdanan. Ang kanilang mga halakhak na ngayon ay puno ng tagumpay at panlalait ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Kailangan kong lumabas. Kailangan kong harapin sila sa hapagkainan na inihanda ko para sa kanila. Ang halakhak nila ay parang mga pako na ibinabaon sa aking dibdib habang sinusundan ko sila pababa ng hagdan. Bawat hakbang ko sa malawak na hagdan ng gawa sa Nakiraya ay isang pagsubok sa aking pagtitimpi. Ang bigat ng katotohanan ay tila kadenang nakapulupot sa aking mga binti, ngunit pinilit kong maglakad ng tuwid. Ang aking likod ay hindi nakabaluktot. Hindi ngayon, hindi sa harap nila. Pagdating ko sa hapagkainan, ang eksena ay isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya, isang kasinungalingan. Nakaupo na si Doña Esmeralda sa kabisera. Ang kanyang muka ay nagliliwanag sa kasiyahan. Si Nerissa ay abala sa pagsasalin ng alak sa baso ni Marco. Ang kanyang mga daliri ay sinasadyang dumampi sa kamay nito nang mas matagal kaysa sa nararapat. Si Marco naman ay ngumingiti, isang nangiting hindi na umaabot sa kanyang mga mata kapag sa akin nakatingin. Tanging si Althea lamang ang nakaupo ng tahimik sa kanyang upuan. Ang mga mata ay nakatutok sa kanyang plato na para bang ang disenyo nito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. There you are, Lyria. Akala ko nagkulong ka na sa kwarto mo. Bati ni Donna Esmeralda. May halong panunuya. Halika, maupo ka. Let's celebrate your anniversary. Inilapag ko ang mainit pang palayok ng sinigang sa gitna ng mesa. Ang usok na nagmumula rito ay tila isang hamog na naghihiwalay sa aking mundo at sa kanila. Naupo ako sa aking karaniwang pwesto sa tapat ni Marco. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ko ang pagdikit ng sapatos ni Marco sa paa ni Nerissa. Isang maliit na kilos ng pagnanasa, isang malaking sampal sa aking pagkatao. Ipinikit ko ang aking mga mata sa isang saglit at bumalik sa akin ang lahat. Naalala ko ang unang 10 taon ng Perlas del Mar. Mga gabing walang tulog, mga tasang walang laman ng kape. Naalala ko ng isanlako ang nag-iisang alahas na pamana ng aking ina para lamang makabayad sa sahod ng aming mga unang empleyado. Naalala ko si Marco noon, laging nasa tabi ko. Nangangako na balang araw, lahat ng pagod ko ay magbubunga at ako na ang magiging reynay na niya. Naging reyna nga ako, ngunit sa sarili kong kaharian, ako pala ay isang bihag lamang. Ang sarap ng luto mo, Tita Lyria, sabi ni Nerissa. Ang kanyang boses ay matamis na parang pulot-pukyutan na may lason. You really are the perfect wife. Ngumiti ako. Isang nangiting hindi umabot sa aking mga mata. Salamat, Nerissa. I learned to be perfect for the people I love. Ang aking mga salita ay may dalang bigat na tanging ako lang ang nakakaalam. Itinaas ni Marco ang kanyang kopita.
A toast for my beautiful wife, Lyria, for 15 years of everything. Tumingin siya sa akin at sa isang kisap mata, nakita ko ito. Hindi pagmamahal, kundi pagkakasala at takot. Natatakot siya. Itinaas ko rin ang aking kupita. Habang nagkakabanggaan ang aming mga kristal, ang tunog ay tila basag sa aking pandinig. Naramdaman ko ang malamig na halik ni Marco sa aking pisngi. Ito ay parang halik ng isang ahas, malamig at walang buhay, nag-iiwan lamang ng kamandag. Sa gitna ng kanilang mga kwentuhan at tawanan, pumasok si Tia Maribel, ang aming matagal ng kasambahay at ang unang chef ng Perlas del Mar, dala ang dessert. Si Tia Maribel ay higit pa sa isang katulong. Siya ang aking naging ina-inahan, ang saksi sa lahat ng aking paghihirap. Nagtama ang aming mga mata. Nakita niya ang lamat sa aking pagkakatatag, ang sigaw sa aking katahimikan. Hindi siya nagsalita, ngunit sa isang bahagyang pagtango, ipinarating niya ang lahat. Nakikikita kita. Narito ako. Isang patak ng luha ang nagbadyang tumulo mula sa aking mata, ngunit mabilis ko itong pinigilan. Nang matapos ang hapunan, ang lahat ay nagtungo sa sala. Ako naman ay umakyat para tingnan si Althea. Naabutan ko siyang nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Sa kanyang tabi ay isang iginuhit na larawan, isang pamilya, isang ama, isang ina, isang anak. Ngunit ang mukha ng ama ay binura. Lumapit ako at niyakap siya mula sa likuran. Naramdaman ko ang kanyang paghikbi. "Mommy!" bulong niya. "Why is Dad always with Tita Nerissa? Ayaw niya na po ba sa atin?" Ang tanong na yon ay isang punyal na bumaon ng malalim sa aking puso. Ito ang katotohanang matagal ko nang pinipiling huwag makita. Hinigpitan ko ang yakap sa aking anak, ang tanging yaman na hindi nila maagaw sa akin. "Shh, anak!" bulong ko pabalik. Ang aking boses ay nanginginig ngunit buo. "Mommy will fix everything. I promise. Walang sino man ang mananakit sa'yo. Walang sino man ang makakakuha ng kung anong para sa atin." Ang pangakong iyon ay hindi lamang para sa kanya. Iyon ay isang panunumpa sa aking sarili. Sa gabing iyon, sa loob ng silid ng aking anak, ang Lyria na marupok at nagbubulag-bulagan ay namatay. Isinilang ang isang bagong Lyria, isang inang lalaban, isang reynang babawiin ang kanyang trono. Hating gabi na. Katabi ko sa kama si Marco, ang kanyang paghinga ay malalim at mahimbing. Tila wala siyang anumang inaalala sa mundo. Marahil, sa kanyang panaginip, kasama na niya si Nerissa sa kanilang bagong buhay. Gamit ang aking pera. Dahan-dahan akong bumangon. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bedside table. Ang liwanag mula sa screen ay tila isang sulo sa kadiliman ng silid. Binuksan ko ang aking listahan ng mga contact. Ang aking daliri ay nag-scroll pababa. Lumampas sa mga pangalan ng mga kaibigan, mga kasosyo sa negosyo, hanggang sa huminto ito sa isang pangalan na matagal ko nang hindi tinatawagan. Isang pangalan na kumakatawan sa prinsipyo at katapatan. Isang pangalan na kinamumuhian ni Marco, Gavin Alcantara, attorney at law. Pinindot ko ang call button bago pa man magbago ang isip ko. Ang bawat pagring ng telepono sa kabilang linya ay parang martilyo ng isang hukom, nagbabadya ng simula ng isang paglilitis. "Lyria?" Ang boses sa kabilang linya ay nagulat, ngunit malinaw at profesional pa rin kahit sa 10 oras ng gabi. "Is everything all right?" Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay tila nag-iinit sa aking lalamunan. "Gavin, it's Lyria Calderon. I apologize for calling this late. Ngunit kailangan ko ang tulong mo. It's urgent." Isang sandaling katahimikan ang namagitan. Naririnig ko ang mahinang kaluskos na para bang siya ay bumabangon mula sa pagkakahiga. "Of course, Lyria. Tell me, what is it?" Hindi ako nag-atubili. Sa mahinang boses,
na halos pabulong, isinalaysay ko ang lahat. Ang narinig kong usapan, ang mga dokumentong nakita ko, ang deed of absolute sale. Bawat salitang lumalabas sa aking bibig ay tila lason na matagal kong kinimkim at ngayon ay unti-unti kong iniluluwa. Habang nagsasalita ako, hindi ang sakit ang nararamdaman ko, kundi isang lumalagablab na galit. Isang galit na nagbibigay sa akin ng lakas. I see. Wika ni Gavin matapos kong magsalita. Ang kanyang boses ay seryoso na ngayon. Wala nang bakas ng antok. Don't sign anything, Lyria. Do not confront them. Magpanggap kang walang alam. We need to move carefully. Can you meet me tomorrow? My office, 10 in the morning. And please bring a copy of that document if you can. I can't. Marco keeps it in his safe, sagot ko. Pero nakunan ko ng litrato gamit ang cellphone ko. That's good. That's very good, sabi niya. May narinig akong pag-asa sa kanyang tono. Lyria, this will be a tough fight, but you are not alone in this. Ang mga salitang yon, you are not alone, ay parang isang basong tubig sa isang taong nauuhaw. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, naramdaman kong kaya kong huminga muli. Kinabukasan, ang umaga ay dumating na may kasamang kakaibang kalinawan. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay tila mas matalim. Ang bawat tunog sa bahay ay mas malinaw. Nagpanggap akong abala sa paghahanda ng almusal. Isang ngangiti ang laging nakapaskil sa aking muka. Nagpaalam si Marco na may maagang meeting. Isang halik sa hangin ang ibinigay niya sa akin bago umalis. Si Nerissa naman ay nagdahilang masama ang pakiramdam at hindi muna papasok sa hotel. Isang perpektong pagkakataon. Matapos kong ihatid si Althea sa eskwela, hindi ako umuwi. Sa halip, nagtungo ako sa Perlas del Mar, hindi bilang asawa ng CEO, kundi bilang ang nagtatag nito. Dumiretso ako sa kusina kung saan alam kong naroon si Tia Maribel. Naabutan ko siyang nag-iisa, abala sa paghihiwa ng mga sangkap para sa tanghalian. Nang makita niya ako, agad niyang ibinaba ang kanyang kutsilyo. Senyora Lyria, bati niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Isinara ko ang pinto ng kusina. Tia, kailangan ko po ang tulong ninyo. Tumango lamang siya na para bang matagal na niyang hinihintay ang mga salitang ito. Si Nerissa po, may alam ba kayo sa mga ginagawa niya sa hotel? Tanong ko. Ang mukha ni Tia Maribel ay napuno ng hinanakit. Hey Ma'am Lyria, ang batang iyan, simula nang itaas ninyo ang kanyang posisyon, lumaki na ang ulo. Marami ng magagaling na empleyado ang umalis dahil sa kanya. Nagkakalat siya ng mga chismis para siraan sila, para siya ang laging maging magaling sa mata ni Sir Marco. Ikinuwento niya ang tungkol kay Elena, ang dating head of housekeeping na biglang nag-resign matapos akusahan ni Nerissa ng pagnanakaw. Si Mang John, ang tapat na maintenance supervisor, na tinanggal dahil sa isang reklamo na gawa-gawa lang ni Nerissa. Lahat ng tinanggal o umalis ay mga taong matagal nang tapat sa akin. Mga taong nandoon, mula pa noong nagsisimula pa lamang kami. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi lang ito simpleng paninira. Ito ay isang sistematikong pag-aalis sa mga taong tapat sa akin para palitan ng mga taong kayang kontrolin ni Marco at Nerissa. Salamat po, Tia. Napakalaking tulong po nito. Sabi ko, ang aking puso ay lalong tumitigas na parang bato. Maari po bang hilingin na itago muna natin ito sa ating dalawa? Makakaasa po kayo, senyora. Hanggang kamatayan, nasa likod ninyo ako. Sagot niya, ang kanyang katapatan ay isang balsamo sa aking mga sugat. 10:00 ng umaga, naroon na ako sa opisina ni Gavin Alcantara, isang maliit ngunit malinis na opisina sa isang lumang gusali sa syudad. Malayong malayo sa karangyaan ng Perlas del Mar. Si Gavin, na matagal ko nang hindi nakikita, ay mas lalong naging seryoso. Ang kanyang mga mata ay matalas, puno ng talino.
Ipinakita ko sa kanya ang mga litrato ng dokumento. Habang tinitingnan niya ang mga ito, ang kanyang kilay ay nagsalubong. This is worse than I thought, Lyria, Anya. The Shell Corporation they're transferring your shares to, it's registered under his mother's maiden name. They planned this well. This is not just adultery. This is estafa, qualified theft, large-scale fraud. Ang bawat salitang legal na binibigkas niya ay parang mga bala na tumatama sa akin. Ngunit sa halip na ako'y matumba, mas lalo akong tumatatag. What do we do? Tanong ko. Ang aking boses ay kalmado na. Tumingin siya sa akin ng diretso. We gather more weapons. We need bank statements, emails, witness testimonies. We need to build a case so strong that when we strike, they won't be able to get back up. Kailangan nating patunayan na ginamit niya ang posisyon niya bilang CEO para unti-unting nakawin ang kumpanyang ikaw mismo ang nagtayo. Tumayo ako at tumingin sa labas ng bintana. Sa abalang tanawin ng Cebu, dati ang syudad na ito ay simbolo ng aking mga pangarap. Ngayon, ito na ang magiging larangan ng aking digmaan. Then let's start gathering weapons, sabi ko, hindi lumilingon sa kanya. Gagawin ko ang lahat. Ang mga sumunod na araw ay naging isang mapanlinlang na sayaw ng pagkukunwari. Bawat umaga, hinahatiran ko si Marco ng kape. Ang nangiti sa aking labi ay kasing init ng singaw na nagmumula sa tasa. Ngunit ang aking puso ay kasing lamig ng yelo. Bawat gabi, tinatanong ko siya kung kumusta ang kanyang araw habang sa isip ko ay iniisa-isa ang mga kasinungalingang alam kong sasabihin niya. Naging entablado ang aming pamamahay at ako ang naging pinakamagaling na aktres. Sa likod ng mga nangiti at pag-aasikaso, ang aking tunay na buhay ay nagaganap sa mga lihim na tawag at email kay Gavin. Ang unang resulta ng aming pagsisiyasat ay dumating sa anyo ng isang payak na brown envelope, inihatid ng isang mensahero sa isang coffee shop kung saan ako naghihintay. Sa loob nito ay ang ulat ng isang private investigator na kinontrata ni Gavin. Ang mga kamay ko ay bahagyang nanginginig habang binubuksan ko ito. Ang ulat ay naglalaman ng mga litrato. Si Marco at Nerissa magkahawak kamay na pumapasok sa isang mamahaling condominium sa sentro ng syudad. Isang gusaling kilala sa mga mayayamang residente at mahigpit na seguridad. May mga litrato rin sila sa lobby, sa elevator. Ang kanilang mga katawan ay magkalapit. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng lihim na kaligayahan. Ngunit hindi ang mga litrato ang sumaksak sa akin. Ito ay ang huling pahina ng ulat. Isang kopya ng titulo ng condominium unit. Nakapangalan ito kay Nerissa Vale. At ang pinakamasakit sa lahat, isang kopya ng bank transfer na nagpapakita na ang pambayad sa unit ay nagmula sa isang marketing and promotion sa account ng Perlas del Mar Hotel. Ang perang pinaghirapan ko, ang kumpanyang binuo ko mula sa aking mga pangarap. Ginamit nila ito para bumili ng kanilang pugad ng pagtataksil. Naramdaman ko ang pag-akyat ng apdo sa aking lalamunan. Isinara ko ang envelope at huminga ng malalim. Pinipigilan ang nagbabadyang mga luha. Hindi ito oras para umiyak. Ito ay oras para mag-ipon ng armas. Ang pagkukunwari ay lalong naging mahirap ng gabing iyon. Nag-anyaya si Doña Esmeralda para sa isang hapunan. Habang kumakain kami, muli niyang binuksan ang kanyang paboritong paksa. Pera. Liria hija. Simula niya habang pinupunasan ang kanyang bibig ng mamahaling table napkin. Mayroon kasing pinsan si Marco sa probinsya na gustong magtayo ng negosyo. Maliit lang naman. Isang computer shop. Naisip ko, baka naman pwedeng tulungan natin siya. Alam mo na, para umangat din sa buhay. Tumingin ako kay Marco. Naghihintay na siya ang sumagot. Ngunit nag-iwas lamang siya ng tingin at nagpatuloy sa pagkain.
Magkano po ba ang kailangan niya, Mama? Tanong ko, pinapanatili ang aking boses na magalang. Mga 200,000 lang naman siguro. Barya lang naman yan para sa inyo. Sabi niya na parang naguutos. Kunin mo na lang sa pondo ng kumpanya. Tiyak na hindi yun mapapansin. Doon, sa harap ng aking anak, sa hapagkainan ako ang naghanda. Inuutusan niya akong magnakaw mula sa sarili kong kumpanya para sa luho ng iba. Habang ang perang pinaghirapan ko ay ginagamit na ng asawa ko para sa kanyang kabit. Huminga ako ng malalim. Ito na ang simula ng pagbabago. Pasensya na po, Mama. Pero ang pera ng kumpanya ay para sa kumpanya. Bawat sentimo ay kailangang maitala ng maayos. Natigilan si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay biglang umasim. Ano ang sinasabi mo? Are you saying no to me? Sa ina ng asawa mo? Ang sinasabi ko po ay may tamang proseso ang lahat. Mahinahon kong sagot. At ang personal kong pera ay para sa kinabukasan ni Althea. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa mesa. Si Marco ay nabilaukan sa kanyang kinakain. Si Doña Esmeralda ay tinitigan ako na para bang isang uod na biglang tumubo sa kanyang pagkain. Walang utang na loob. Sigaw niya, hindi na napigilan ang sarili. Pinalaki ka na namin sa yaman. Nagrereklamo ka pa rin sa kakarampot na halaga. Marco, do something about your wife. Ngunit si Marco ay hindi kumibo. Ang kahihiyan sa kanyang mukha ay malinaw. Alam niyang wala siyang karapatang magsalita. Ang gabing iyon, hindi ako natulog sa aming kwarto. Dala ang isang unan at kumot, lumipat ako sa guest room. Kailangan ko ng espasyo. Kailangan kong mapag-isa para planuhin ang susunod kong hakbang. Habang inaayos ko ang mga damit ni Marco na naiwan sa cabinet ng guest room para ilipat sa labahan, may naramdaman akong matigas sa bulsa ng isa sa kanyang mga suit. Dahan-dahan, kinuha ko ito. Isang susi. Isang solong susi na nakakabit sa isang keycard na may logo ng condominium na nakita ko sa mga litrato. At sa likod ng keycard, may nakasulat na numero sa isang maliit na piraso ng papel. Unit 2, 408. Hawak ko sa aking palad ang susi ng kanilang pugad. Hawak ko ang isang matibay na ebidensya. Ngunit habang tinititigan ko ito, narinig ko ang ugong ng sasakyan ni Marco na papasok sa garahe. Bumalik siya ng maaga. At narinig ko ang kanyang mga yabag, papalapit sa pinto ng mismong silid kung nasaan ako. Ang pagpihit ng doorknob ay tila ugong ng isang kampana, nagbabadya ng paghuhukom. Sa isang iglap, ang aking isip ay gumana nang mas mabilis kaysa dati. Ang susi sa aking palad ay malamig na parang yelo. Isang piraso ng metal na naglalaman ng katibayan ng kanilang kasalanan. Saan ko ito itatago? Ang aking mga mata ay mabilis na lumibot at huminto sa basket ng mga maruruming damit ni Marco na nakapatong sa isang silya. Walang pag-aalinlangan, ibinulsa ko ang susi sa pinakalumang suit jacket niya sa ilalim ng mga gusot na polo at medyas. Isang lugar na hinding-hindi niya hahalongkatin. Isang lugar na akma sa dumi ng kanyang mga lihim. Nang bumukas ang pinto, si Marco ay nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay pinaghalong inis at pagtataka. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap ang sa akin. Lyria, anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Ang boses ay may bahid ng akusasyon. Kinukuha ko ang mga labahin. Sagot ko. Ang aking boses ay sinadya kong gawing payak at walang emosyon. Itinuro ko ang basket. Napuno na. Ayokong matambakan si Tia Maribel. Tinitigan niya ako. Sinusuri ang bawat galaw ko na para bang hinahanap niya ang anumang senyales ng aking pagkakatuklas. Ang katahimikan ay mabigat. Puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Ang hangin sa pagitan namin ay tila napuno ng lason. Bakit dito ka natulog? Tanong niya. Mas mahinahon na ngayon. Sinusubukang maging ang nag-aalalang asawa. Are you trying to make a point dahil sa nangyari kagabi? Nag-usap na tayo, Lyria.
My mother can be difficult. My mother. Ginagamit niya ang kanyang ina bilang panangga sa sarili niyang mga kasalanan. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sikmura sa pagkasuklam. Ngumiti lamang ako ng tipid. Pagod lang ako, Marco. Kailangan ko lang ng katahimikan. Dala-dala ang basket ng maruruming damit. Dahan-dahan akong lumakad palabas ng silid, nilagpasan siya na parang hangin. Bawat hibla ng aking katawan ay gustong sumigaw. Isampal sa kanya ang susi at ang katotohanan. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi pa ito ang tamang panahon. Bulong ko sa aking isip. Ang paghihiganti ay isang putahing masarap ihain ng malamig. Kinahapunan, nagtungo ako sa Perlas del Mar. Kailangan kong makalanghap ng ibang hangin, malayo sa nakakasukang pagkukunwari sa aming bahay. Naglakad-lakad ako sa lobby, pinagmamasdan ng operasyon ng hotel, ang aking hotel, na matagal ko nang ipinagkatiwala sa iba. Mayroong kakaibang pakiramdam ng kapangyarihan. Sa pagbabalik ko, isang paalala kung sino talaga ako. Habang papunta ako sa opisina ko na matagal nang hindi nagagamit, biglang nagring ang aking telepono. Numero ni Tia Maribel. Senyora Liria, bulong niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagmamadali. Nasa service hallway po ako malapit sa kusina. Kailangan niyo pong pumunta dito. Ngayonin na po. Dalian ninyo. Walang tanong-tanong, agad akong nagtungo roon. Naabutan ko si Tia Maribel na nagtatago sa likod ng isang malaking estante ng mga linen. Isinenyas niya sa akin na manahimik at makinig. Mula sa kabilang pader, sa loob ng maliit na storage room, narinig namin ang boses ni Nerissa. Siya ay may kausap sa telepono. Ang kanyang boses ay malakas at walang pag-iingat, puno ng pagmamayabang. Oo na, sinabi ng on the way na, yung email. Iritableng sabi niya. Akala mo naman ganun kadali kumuha ng kopya ng Q3 financial projections. Si Marco, sobrang paranoid. Kailangan ko pang hintayin na lumabas siya para sa meeting bago ko mabuksan ang computer niya. Naramdaman kong nanigas ang aking buong katawan. Financial projections, iyon ang pinaka-confidential na dokumento ng kumpanya. Naglalaman ng aming mga plano sa pagpapalawak, mga target na kita, at mga estratehiya laban sa aming mga kakumpetensya. Ang paglabas nito ay katumbas ng pagbibigay ng mapa ng aming kaharian sa kaaway. Don't worry. Pagpapatuloy ni Nerissa, ang kanyang tawa ay matinis at puno ng panunuya. As soon as makuha nyo yan, alam nyo na ang gagawin. Ilabas nyo ang offer nyo sa San Lucas property bago pa man makagalaw ang Perlas del Mar. Kapag nakuha natin yon, aalis na kami ni Marco sa kumpanyang to. We'll build our own empire. Sige na, bye. Ang tunog ng pagtatapos ng tawag ay sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Si Tia Maribel ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta sa gulat at galit. Ako naman ay nakatayo lamang doon, hindi makagalaw. Ito na ang pinakamatinding pagkakanulo. Hindi na lamang ito pagnanakaw ng pera para sa isang kondominium. Hindi na lamang ito panloloko sa akin bilang asawa. Ito ay isang direktang pagsaksak sa puso ng Perlas del Mar. Ang kumpanyang itinayo ko mula sa wala. Ang legasiyang iiwan ko sana kay Althea ay sadya nilang sinisira at ibinebenta sa aming pinakamalaking karibal, ang korporasyong pag-aari ng pamilyang matagal nang gustong pabagsakin ang aking negosyo. Ito ang pagkakamaling matagal ko nang hinihintay. Ang pagkakamaling dulot ng kanilang sobrang pagtitiwala sa sarili, ng kanilang kasakiman, ang pagkakamaling magiging huling pako sa kanilang kabaong. Nang bumukas ang pinto ng storage room, si Nerissa ay lumabas na may ngiti sa kanyang mga labi. Abala sa kanyang telepono. Hindi niya kami napansin ni Tia Maribel na nakatago sa dilim. Naglakad siya palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang orasan, nagbibilang ng mga huling sandali ng kanyang kalayaan. Hinarap ko si Tia Maribel. Tia, kailangan ko po ng pabor. Kailangan kong malaman kung sino ang kausap niya
at kailangan kong makakuha ng kopya ng email na ipinadala niya. Tumango si Tia Maribel, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Ako na po ang bahala, senyora. May pamangkin po ako sa IT department. Utang na loob din sa inyo ang pag-aaral niya. Gagawin niya ang lahat para sa inyo. Nang gabing iyon, hindi ko na ininda ang pagtulog ni Marco sa aming silid. Ang aking isip ay wala na sa sakit ng pagtataksil sa aming kama. Ito ay nakatuon na sa digmaan. Habang siya ay mahimbing na natutulog, ako ay gising na gising. Pinaplano ang bawat susunod na galaw. Ang email na yon. Ang testimonya ng pamangkin ni Tia Maribel. Ang titulo ng condominium. Ang susi sa aking bulsa. Isa-isa, ang mga armas ay nalilikom. Ang aking hukbo, bagamat maliit, ay binubuo ng mga taong may tunay na katapatan. At ako, ang reynang inakala nilang tulog, ay handa nang magdeklara ng giyera. Ang bawat araw na lumilipas ay parang isang laro ng chess, kung saan ako ay nagmamasid, naghihintay sa tamang pagkakataon para gumalaw. Sa umaga, isa akong mapagmahal na asawa. Sa gabi, isa akong estratehistang pandigma. Ang aking telepono, ang naging pinakamatalik kong kaibigan, ang tulay ko kina Gavin at Tia Maribel. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga lumang dokumento sa aking personal na opisina sa bahay, isang lugar na matagal nang napabayaan, nakita ko ang isang lumang passbook. Ito ang aking kauna-unahang bank account. Bago pa man ako ikasal kay Marco, bago pa man maitayo ang Perlas del Mar. Ang laman nito ay hindi kalakihan. Ang natitira sa aking mga personal na ipon mula sa aking dating trabaho. Isang halagang itinabi ko para sa emergency. At ito na ang pinakamalaking emergency ng buhay ko. Walang pag-aalinlangan, nagtungo ako sa bangko. Sa tulong ng isang kaibigang stockbroker na may utang na loob sa akin, ginamit ko ang halos lahat ng laman ng aking personal na account. Ngunit hindi para sa luho, hindi para ipambili ng bagong gamit. Ginamit ko ito para sa isang napakatalinong hakbang na iminungkahi ni Gavin. Lyria, Marco is getting arrogant. Akala niya kontrolado na niya ang lahat. Sabi ni Gavin sa aming huling pag-uusap. We need to do something that will affect the company's stock value. Something subtle para magpanik siya. Kaya't ang ginawa ko, sa ilalim ng ibang pangalan at sa pamamagitan ng aking broker, ay tahimik na binili ang bawat piraso ng publicly traded shares ng Perlas del Mar na mahahanap namin sa merkado. Hindi ito marami, isang maliit na porsyento lamang, ngunit sapat para lumikha ng alon. Sapat para mapansin ng mga taong nagbabantay sa galaw ng stock market. Samantala, sinadya kong baguhin ang aming pang-araw-araw na gawain. Sa halip na hayaan si Althea na magkulong sa kanyang silid, nagsimula akong isama siya pagkatapos ng klase. Minsan, maglalakad kami sa dalampasigan, ang parehong dalampasigang kinatatayuan ng unang gusali ng Perlas del Mar. Mommy, do you remember nung tinuruan mo akong gumawa ng sandcastle dito? Tanong ni Althea isang hapon. Habang pinapanood namin ang paglubog ng araw, ngumiti ako. Oo naman anak, ikaw pa nga ang reyna ng Kastilyo at ako ang iyong tapat na kabalyero. You are still my knight, mommy, sabi niya. Isinandal ang kanyang ulo sa aking balikat. You always save me. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Oo, kailangan ko siyang iligtas. Ngunit sa proseso, kailangan ko ring turuan siyang iligtas ang kanyang sarili. Kaya't sinimulan kong ikwento sa kanya, sa paraang maiintindihan ng isang tinedyer, ang mga unang araw ng Perlas del Mar. Hindi ko binanggit ang tungkol sa pagtataksil, ngunit ikinuwento ko ang tungkol sa hirap, sa pangarap, at sa katatagan. Ikinuwento ko kung paano ko hinarap ang mga taong nagsasabing hindi ko kaya dahil isa akong babae. Nakita ko ang pagkamangha sa kanyang mga mata. Nakita ko ang unti-unting pagbabalik ng kanyang kumpiyansa. Ang aking mga kwento ng katatagan
ay nagiging sa kanya na rin. Ang aking lakas ay dumadaloy patungo sa kanya. Ang mga pakpak na sinubok sirain ng kanyang ama ay unti-unti kong tinutulungang lumipad muli. Isang gabi, habang naghahapunan kami, biglang tumunog ang telepono ni Marco. Tumayo siya at lumayo para sagutin ito. Kahit pabulong, narinig ko ang pagtaas ng kanyang boses. "What do you mean may biglang bumibili ng shares? Who? Anong pangalan?" Usisa niya sa kausap. "Find out. I want to know who is behind this, now." Nang bumalik siya sa mesa, ang kanyang muka ay kulubot sa pag-aalala at inis. Hindi niya ako tiningnan, ngunit alam ko. Naramdaman niya ang unang pagyanig, ang unang pahiwatig na may isang puwersang gumagalaw sa dilim, isang puwersang hindi niya kontrolado. Nagpatuloy ako sa pagkain, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang sinusubuan ko si Althea. Ang reyna ay hindi pa gumagalaw mula sa kanyang trono, ngunit ang kanyang mga kabalyero ay nagsimula ng kumilos sa chessboard at ang kalaban ay nagsisimula ng mataranta. Ang pagkataranta ni Marco ay naging musika sa aking pandinig. Ang dating kampanteng lalaki ay napalitan ng isang taong balisa. Laging nakadikit sa telepono, ang kanyang boses ay madalas na tumataas sa inis. Sinubukan niyang itago ito sa akin, ngunit nakikita ko ang lahat. Ang panginginig ng kanyang mga kamay. Habang nagkakape, ang mga bagong guhit ng pag-aalala sa kanyang noo. Isang Sabado ng umaga, habang si Marco ay nasa isang emergency golf meeting na alam kong isa lamang palusot para makipagkita sa kanyang mga abogado o marahil kay Nerissa, nagpasya kaming mag-general cleaning ni Althea sa kanyang silid. Ito ay isang paraan para magkaroon kami ng normal na gawain, isang paraan para maipakita sa kanya na sa kabila ng lahat, ang buhay ay nagpapatuloy. Habang tinutulungan ko siyang ayusin ang kanyang bookshelf, nahulog ang isang luma niyang sketchbook. Pinulot ko ito at binuklat. Ang mga pahina ay puno ng kanyang mga guhit, mga bulaklak, mga tanawin sa dagat, at mga larawan ng aming pamilya. Ngunit habang papalapit sa mga huling pahina, ang mga kulay ay naging mas madilim. Ang mga ngiti sa mga mukha ay napalitan ng mga tuwid na linya. "Ang ganda pa rin ng mga drawing mo, anak," sabi ko. Sinusubukang pagaanin ang kanyang loob. Kinuha niya ang sketchbook mula sa akin at huminto sa isang partikular na pahina. Ang drawing ay isang malaking bahay, maganda at moderno. Sa harap ng bahay ay may dalawang tao, isang lalaki at isang babae. Malayo ang agwat nila sa isa't isa at pareho silang nakatalikod. "I drew this a few months ago," mahinang sabi ni Althea. Ang kanyang daliri ay dumadantay sa larawan ng bahay. "Nakita ko kasi yung picture nito sa phone ni Daddy." Naramdaman kong biglang tumigil sa pagtibok ang aking puso. "Oh, anong sabi niya tungkol sa bahay na yan?" Tanong ko. Sinisikap na panatilihing kalmado ang aking boses. Nagkibit balikat siya. "Wala naman po. Akala ko surprise niya para sa atin." Pero one time, narinig ko silang nag-aaway ni Tita Nerissa sa telepono. Sabi ni Tita, "I don't like the color of the kitchen tiles." Tapos sabi ni Daddy, "Ako nang bahala, mahal. Anything for our dream house." Kami hindi. Our dream house. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa akin. Ang condominium. Ang bahay na yon ay ang condominium unit na binili ni Marco para kay Nerissa gamit ang pera ng aking kumpanya. At ang anak ko, sa kanyang kawalang malay, ang naging saksi sa lahat. Niyakap ko si Althea ng mahigpit. Hindi dahil sa awa sa aking sarili, kundi dahil sa sakit na nararamdaman ko para sa kanya. Ang bigat na matagal na niyang dinadala ng mag-isa. Ang mga lihim na pilit niyang inuunawa sa kanyang murang isipan. "Thank you for telling me this, baby." Bulong ko sa kanyang buhok. "You are so brave. So brave." Nang kumalas ako sa yakap, may nakita akong determinasyon sa kanyang mga mata. "Mommy, ayoko na po sa kanila. Ayoko na kay Daddy.
at kay Tita Nerissa. Ang kanyang mga salita ang nagbigay sa akin ng huling piraso ng lakas na kailangan ko. Hindi na ito tungkol sa akin. Hindi na ito tungkol sa nasirang pag-ibig o sa ninakaw na pera. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa aking anak mula sa isang kapaligirang puno ng lason at kasinungalingan. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Gavin. "Gavin, I have it," sabi ko. Ang aking boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. "I have the final piece of the puzzle." Isang testimonya na magpapatunay na ang condominium ay sadyang binili para sa kanila, hindi para sa investment ng kumpanya. "Sino ang testigo?" tanong ni Gavin. Nag-pause ako sandali. Tinitingnan ang natutulog na si Althea sa kanyang kama. Ang kanyang mukha ay payapa. Sa wakas, ay nakahanap ng kapayapaan matapos mailabas ang kanyang saloobin. "Hindi natin siya gagamitin sa korte, Gavin. Hinding-hindi," mariin kong sabi. "But her story gives me the moral authority to end this. It's time. It's time to set the stage for the final act." Naintindihan ni Gavin ang ibig kong sabihin. Hindi namin isasalang ang isang bata sa gitna ng isang maruming laban. Ngunit ang kanyang kwento ang nagpatibay sa aking kalooban. Ang huling pag-aalinlangan, ang huling hibla ng awa para kay Marco, ay tuluyan ng naputol. "I'm ready," sabi ko. Ang aking boses ay malamig na parang bakal. "Let's burn their kingdom to the ground." Ang desisyon ay nabuo na. Ang plano ay nakalatag na. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ko sa pakikipagpulong kay Gavin at sa kanyang maliit na grupo ng mga pinagkakatiwalaang abogado. Bawat dokumento ay inayos, bawat testimonya ay inihanda, bawat posibleng butas sa aming kaso ay tinakpan. Ang aking bahay ay naging isang war room at ang bawat piraso ng ebidensya ay isang bala sa aming arsenal. Isang umaga, habang nag-aalmusal, inilapag ko sa mesa ang isang imbitasyon. Ito ay nakasulat sa isang mamahaling stationery paper, elegante at formal. "Marco, Mama," sabi ko. Ang aking boses ay kalmado at masaya. "I'm hosting a small family dinner this Saturday night, dito sa bahay. I want us to talk about the future of the company and Althea's future." Nagkatinginan si Marco at si Doña Esmeralda. Nakita ko ang panandaliang pagtataka sa kanilang mga mata na agad na palitan ng isang mapanlait na ngiti. Ito na siguro ang iniisip nila. Ang sandali ng aking pagsuko. Ang sandali kung saan, sa wakas, ay pipirmahan ko na ang mga papeles. "Of course, Hija. A wonderful idea," sabi ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay biglang bumait. "It's about time you realized your proper place." Si Marco naman ay tumango lamang. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Good, Lyria. Very good. I'll clear my schedule." Tinawagan niya si Nerissa sa harap ko, gamit ang speakerphone. "Nerissa, cancel all my appointments for Saturday night. We're having a very important family dinner," sabi niya, may diin sa salitang family. "Okay, Sir Marco. Should I come as well? Baka may kailangan kayong i-present." Malamig na sagot ni Nerissa. "Yes, I think you should," sabi ni Marco. Tumingin sa akin na para bang hinahamon ako. "After all, you're practically family." Hindi ako kumibo. Isang malamig na ngiti lamang ang isinukli ko. "Oo, halika ka," sabi ko sa aking isip. "Halika kayo lahat. Saksihan ninyo ang pagbagsak ng inyong mga pangarap." Ang araw ng Sabado ay dumating. Ang buong bahay ay abala sa paghahanda, ngunit hindi para sa isang simpleng hapunan. Si Tia Maribel ang namamahala sa kusina. Naghahanda ng isang piging na karapat-dapat para sa huling gabi ng mga hari-harian. Ang kanyang mga tauhan, mga taong pinili niyang maingat at tapat sa akin, ay kumikilos ng may kahusayan. Ako naman, ginugol ko ang buong hapon
kasama si Althea. Hindi namin pinag-usapan ang tungkol sa mangyayari sa gabing iyon. Sa halip, nagpunta kami sa paborito naming ice cream shop. Tumawa kami. Nagkwentuhan kami tungkol sa kanyang mga pangarap, ang maging isang arkitekto, ang magdisenyo ng mga bahay na puno ng liwanag at kasiyahan. Gagawa po ako ng bahay para sa ating dalawa, Mami. Sabi niya habang kumakain kami ng ice cream. Isang bahay na walang malulungkot na sulok. Niyakap ko siya. I can't wait to live in that house, my love. Ito ang aking paalala kung bakit ko ginagawa ang lahat ng ito. Para sa kanyang kinabukasan. Para sa isang bahay na walang malulungkot na sulok. Pagdating ng gabi, ang aming tahanan ay nagmistulang isang entablado para sa isang grand finale. Ang mga ilaw ay maliliwanag. Ang mesa ay nakahanda. Ang bango ng masasarap na pagkain ay nangingibabaw sa hangin. Unang dumating si Doña Esmeralda. Suot ang kanyang pinakamahal na bestida at alahas na para bang dadalo sa isang koronasyon. Sumunod si Marco at ni Risa, magkasabay na dumating sa iisang sasakyan. Si Nerissa ay nakasuot ng isang pulang bestida, ang kulay ng tagumpay, at may daladalang isang leather briefcase. Walang duda, naroon sa loob ang mga dokumentong inaasahan nilang pipirmahan ko. Sinalubong ko sila sa pinto. Ang aking nakangiti ay kasing tamis ng lason. Welcome, sabi ko. I'm so glad you could all make it, all. Di umupo kami sa hapagkainan. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng hindi masabing mga inaasahan. Bawat isa sa kanila ay naghihintay sa akin na simulan ng usapan. Hinihintay nila ang aking pagsuko. Ang hindi nila alam, hindi ito isang puting bandila na iwinawagayway ko. Ito ay ang katahimikan bago ang pagdating ng pinakamalakas na bagyo. Nagsimula ang hapunan sa isang pilit na pag-uusap. Si Doña Esmeralda ang nanguna. Ipinagmamalaki ang mga bagong hiyas na kanyang nabili. Si Nerissa naman ay panay ang papuri sa luto ni Tia Maribel. Isang papuring alam kong hindi taos puso. Si Marco ay tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakamasid sa akin. Sinusukat ang bawat galaw. Hinihintay ang aking susunod na sasabihin. Pinabayaan ko sila. Hinayaan ko silang magpakasasa sa kanilang pagkukunwari. Kumain ako. Nang dahan-dahan, ninanamnam ang bawat subo. Ito ang huling pagkakataon na magsasalo kami sa iisang mesa bilang isang pamilya. Isang pamilyang matagal ng basag at puno ng kasinungalingan. Sa gitna ng pagkain, itinaas ko ang aking baso ng alak. Agad na tumahimik ang lahat. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa akin. Ito na. Gusto kong magpasalamat sa inyong pagdating ngayong gabi. Simula ko, ang aking boses ay malinaw at matatag. Tumingin ako kay Marco. Marco, mahal, 15 taon. Sa loob ng 15 taon, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang aking tiwala, ang aking pagmamahal, at ang aking mga pangarap. Nakita ko ang panandaliang pagkagulat sa kanyang mukha na agad na palitan ng isang ngiti. Inakala niyang ito ay isang talumpati ng pagmamahal. Naalala mo pa ba noong nagsisimula pa lang tayo? Pagpapatuloy ko, ang aking boses ay tila naglalakbay sa nakaraan. Iyong maliit na opisina na inuupahan natin, na amoy luma at alikabok. Iyong mga gabing sinasabi mong, pagod ka na gusto mo nang sumuko. At ako naman, laging nasa tabi mo. Sinasabing kaya natin to. Konting tiis na lang. Ang nangiti ni Marco ay bahagyang naglaho. Ang aking mga salita ay hindi na papuri. Ang mga ito ay mga paalala ng isang nakaraang matagal na niyang kinalimutan. At nagbunga nga ang lahat ng pagod natin. Sabi ko, iginala ang aking paningin sa kabuuan ng aming marangyang tahanan. Nakuha natin ang lahat ng ito, o mas tamang sabihin na nakuha mo ang lahat ng ito. Doon, nagbago ang timpla ng hangin. Ang pagkukunwari ay napunit. Lyria,
Ano bang punto mo? Sabat ni Doña Esmeralda, nawawalan na ng pasensya. Kung may pipirmahan ka, pirmahan mo na. Huwag mo nang pahabain pa ang drama. Tumingin ako sa kanya, hindi ngumiti. Huwag kayong mag-alala, Mama. Matatapos din ang lahat ng ito ngayong gabi. Ibinalik ko ang aking tingin kay Marco at pagkatapos ay kay Nerissa. Nerissa, sabi ko, ang pangalan niya ay tila isang sumpa sa aking mga labi. Itinuring kitang kapatid, isang pamilya. Ibinigay ko sa iyo ang isang magandang kinabukasan na hindi mo man lang pinangarap. At ano ang isinukli mo sa akin? Namutla si Nerissa. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos. Ang tunog nito ay umaling-aungaw sa katahimikan. What is this, Lyria? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay tumigas na. If you have something to say it. Oh, I have a lot to say. Sagot ko. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ngunit sa tingin ko, mas magiging maganda ang ating usapan kung may kasama tayong profesional. Sa hudyat na yon, ang pinto ng dining room ay bumukas. Pumasok si Gavin Alcantara. Suot ang kanyang formal na suit, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Sa kanyang likuran ay dalawa pang lalaki na may dalang mga maleta. Ang kulay sa mukha ni Marco ay tuluyang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Si Doña Esmeralda ay napahawak sa kanyang dibdib, habang si Nerissa ay napatayo na parang nakakita ng multo. Gavin? Nautal na sabi ni Marco. Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Magandang gabi, Mr. Inigo. Bati ni Gavin, hindi man lang siya tiningnan. Ang kanyang atensyon ay nasa akin. Mrs. Calderon Inigo, we are ready when you are. Tumayo ako mula sa aking upuan. Ang hapunan ay tapos na. Ang paglilitis ay magsisimula na. Hindi mo ito bahay, Marco. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng kapangyarihan na matagal kong itinago. At ngayong gabi, babawiin ko ang lahat ng sa akin. Ang pagpasok ni Gavin ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong silid. Ang masayang aura ng hapunan ay biglang naglaho, napalitan ng isang makapal at mabigat na tensyon. Ang mga mukha ni Marco, Nerissa at Doña Esmeralda ay pinaghalong gulat, pagkalito, at unti-unting pagkamulat sa katotohanang sila ay pumasok sa isang patibong. Anong ibig sabihin nito, Lyria? Sigaw ni Marco. Sa wakas ay nakabawi mula sa pagkagulat. Tumayo siya, ang kanyang silya ay gumawa ng isang maingay na kaladkad sa sahig na gawa sa marmol. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magpapasok ng kung sino-sino sa pamamahay ko? Umupo ka, Marco. Sabi ko, ang aking boses ay hindi pa sigaw, ngunit puno ng awtoridad na nagpatigil sa kanya. At para malinaw sa lahat, ang bahay na ito ay nakapangalan sa akin. Bawat poste nito ay binayaran ng dugo't pawis ko. Kaya ako ang magpapasya kung sino ang papapasukin ko. Naupo si Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Inilapag ng mga kasama ni Gavin ang kanilang mga maleta sa isang tabi at nagsimulang maglabas ng mga dokumento. Isang portable printer at isang laptop ang mabilis nilang inayos sa isang side table. Ang aming dining room ay biglang naging isang makeshift na korte. Mr. Inigo, Miss Vale, Doña Esmeralda, simula ni Gavin, ang kanyang boses ay formal at walang bahid ng emosyon. Narito kami ngayong gabi bilang legal na representasyon ni Mrs. Lyria Calderon Inigo. Mayroon kaming ilang mga bagay na kailangang linawin. Kinuha ni Gavin ang unang folder. Inilabas niya ang isang set ng mga litrato at ipinakalat ito sa mesa na parang mga baraha. Ang mga litrato ng condominium, ang mga litrato nila ni Marco at ni Nerissa na magkahawak kamay, magkayakap. Isang condominium unit sa pangalan ni Miss Nerissa Vale, sabi ni Gavin. Binili 2 taon na ang nakalipas. Ang halaga, 20 milyong piso, isang napakagandang regalo
para sa isang pamangkin, hindi ba? That's a lie. Ipon ko yan. Mabilis na sagot ni Nerissa. Ang kanyang boses ay tumaas at naging matinis. Talaga? Tanong ni Gavin. Itinaas ang isa pang dokumento. Dahil ayon sa bank statement ng Perlas del Mar, sa ilalim ng Marketing and Promotions Fund, na direktang kontrolado ni Mr. Inigo, isang tseke na nagkakahalaga ng eksaktong 20 milyong piso ang inilabas sa parehong araw na binili ang unit na ito. Ang mukha ni Nerissa ay namutla na parang papel. Tumingin siya kay Marco, naghahanap ng tulong. Ngunit si Marco ay nakatitig lamang sa mga papel. Ang kanyang panga ay naninigas. Ito pa, pagpapatuloy ni Gavin, kinuha ang isa pang folder. Inilabas niya ang isang printout ng isang email. Isang email mula sa official company address ni Miss Vale. Ipinadala 3 linggo na ang nakalipas. Naglalaman ito ng ating Q3 financial projections. Ipinadala sa email address ng Vice President ng ating pinakamalaking kakompetensya. Kung kanina ay namumutla lamang si Nerissa, ngayon ay parang nawalan na siya ng dugo. Napahawak siya sa braso ng kanyang silya. Hindi totoo yan. Baka may nag-frame up lang sa akin. Mayroon kaming sinumpaang salaysay mula sa isang empleyado sa IT department na nagpapatunay na ang email ay ipinadala mula mismo sa iyong computer sa eksaktong oras at petsa na ikaw ay nakalogin. Kalmadong sagot ni Gavin. Ang bawat ebidensya ay isang malakas na sampal. Ang bawat salita ni Gavin ay isang pako na lalong nagbabaon sa kanilang kasinungalingan. At ang pinakahuli, sabi ni Gavin, kinuha ang dokumentong pinakakinatatakutan nila, ang Deed of Absolute Sale. Isang pagtatangkang ilipat ang 30% ng personal na shares ni Mrs. Inigo sa isang shell corporation na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Esmeralda Villanueva. Ang pangalan sa pagkadalaga ni Doña Esmeralda Inigo. Doon na sumabog si Doña Esmeralda. Mga walang hiya. Paano ninyo nagawa ito? Frame up ito. Liria, demonyo ka. Ahas ka. Hindi ko siya pinansin. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang kay Marco. Siya ay nakaupo doon. Talunan. Ang kanyang kaharian, nagawa sa papel ay gumuho na sa kanyang harapan. Ang kanyang pagiging hari-harian ay natunaw na parang kandila. Marco, sabi ko, ang aking boses ay malamig ngunit puno ng pighati. 15 taon. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Bakit? Sa wakas, itinaas niya ang kanyang paningin. Sa kanyang mga mata, wala akong nakitang pagsisisi. Ang nakita ko ay galit. Galit dahil nahuli siya. Dahil pagod na ako, Liria. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng hinanakit na matagal na niyang kinimkim. Pagod na akong mabuhay sa anino mo. Pagod na akong marinig na lahat ng ito ay dahil sa'yo. Sa Perlas del Mar, ikaw ang reyna. Sa bahay na ito, ikaw pa rin ang nagpapatakbo. Kay Nerissa ako ang hari. Ako ang mundo niya. Isang bagay na hindi mo kailanman na iparamdam sa akin. Ang kanyang mga salita ay masakit, ngunit hindi na nakamamatay. Dahil ang katotohanan ay lumabas na. Ang bulok na pundasyon ng aming pagsasama ay tuluyan ng gumuho. At sa ilalim ng mga guho, nakita ko ang kalayaan. Ang pag-amin ni Marco ay parang isang panalangin na sumagot sa lahat ng aking mga tanong, ngunit hindi ito nagbigay ng kapayapaan. Sa halip, nagdulot ito ng isang malamig na galit. Ang mga tao ng paghihirap at pagmamahal, ng pagtitiwala at pag-asa, ay ipinagpalit lamang sa kanyang pagiging hari sa harap ng isang babaeng walang pinagkatandaan. Walang hiya ka, Marco? Sigaw ni Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ngunit ang galit niya ay hindi para sa anak niya, kundi para sa kahihiyang idudulot nito sa kanilang pangalan. Paano mo hinayaang mangyari ito? Tumingin ako sa kanya. Hindi po ako ang nangyari. Ang anak ninyo ang gumawa ng lahat ng ito. At kayo, Mama, kasama kayo sa pagtatago. Kasama rin kayo, Mama, dagdag ni Gavin.
Inilabas ang isang dokumento. Ito ang Deed of Absolute Sale para sa isa pang property ng Perlas del Mar. Ipinagbili 2 taon na ang nakakararaan. Ang kita ay direktang inilipat sa inyong personal na account. Doña Esmeralda, ang inyong pirma ay naroon. Ang sigaw ni Doña Esmeralda ay hindi na lumabas sa kanyang lalamunan. Nanatili lamang siyang nakabuka ang kanyang bibig na para bang isang isda na naiahon mula sa tubig. Ang kanyang buong pagkatao ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila nawalan ng kinang. Ang kanyang mukha ay kulubot at matanda, puno ng takot. Humarap ako kay Nerissa. Siya ay nakaupo pa rin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Nerissa, sabi ko, ang aking boses ay kalmado na, ngunit kasing lamig ng hangin sa gabi. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Kinupkup kita. Pinag-aral kita. Ibinigay ko sa iyo ang isang pamilya. At ito ang isinukli mo sa akin. Hindi mo ba naaalala ang konsepto ng utang na loob? Umiyak si Nerissa. Hindi iyak ng pagsisisi, kundi iyak ng takot. Pipatawad po, Tita Lyria. Patawarin niyo po ako. Naakit lang po ako ni Marco. Ginaya lang po ako niya. Wala kang utang na loob. Sabat ni Tia Maribel na hindi ko man lang napansin na lumabas mula sa kusina. Nakatayo siya sa gilid ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo sa telepono. Ang lahat ng pagpaplano niyo para sirain ang kumpanya ni Senyora Lyria. Huwag kang magsinungaling dito. Bata ka. Ang paglitaw ni Tia Maribel ay tila huling sipa sa kaluluwa ni Nerissa. Ang kanyang mukha ay namutla at namawis. Wala na siyang pagtataguan. Humarap ako kay Marco. Marco, sabi ko, ang aking boses ay matatag. May 2 kang pagpipilian. Kinuha ni Gavin ang 2 set ng dokumento mula sa briefcase. Unang opsyon, sabi ni Gavin, inilapag ang isang set sa harap ni Marco. Ito ay ang dissolution of marriage at ang paglilipat ng lahat ng mga share ng Perlas del Mar, pati na ang iba pang assets na ginamit mo, pabalik kay Mrs. Inigo. Ito ay naglalaman din ng isang kasunduan na hindi ka na magtatrabaho sa anumang kumpanyang may kinalaman sa hotel and hospitality industry sa loob ng 10 taon. Bilang kapalit, hindi ka niya sasampahan ng criminal case para sa estafa at qualified theft. Ano? Sigaw ni Marco. Lahat ng yan? O kaya, ito ang pangalawang opsyon, sabi ni Gavin. Inilapag ang ikalawang set ng dokumento. Ito ay ang kaso mo sa korte. Ang mga ebidensya namin ay sapat na para makulong ka sa loob ng mahabang panahon at isa sa publiko namin ang lahat. Ang bawat detalye ng iyong pagtataksil, ng iyong korupsyon, ng iyong kahinaan. Ang pangalan mo at ang pangalan ng iyong ina ay mabubura sa anumang respeto sa lipunan. Mawawalan ka miyang lahat. Pati na ang karapatan mong makalapit kay Althea. Ang huling salita ni Gavin, Althea, ay tila isang kidlat na tumama kay Marco. Sa wakas, isang takot ang nakita ko sa kanyang mga mata. Hindi takot sa batas, kundi takot na mawala ang koneksyon sa kanyang anak. Piliin mo, Marco, sabi ko. Ngayon na. Walang pag-aatubili. Walang pag-iisip. Kinuha ni Marco ang ballpen. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pinipirmahan niya ang bawat pahina ng unang set ng dokumento. Bawat pirma ay isang patak ng dugo na kumukumpirma sa kanyang pagkatalo. Bawat pirma ay isang pahina ng kasaysayang kanyang binubura. Nang matapos siya, bumagsak siya sa silya. Ang kanyang mukha ay parang abo. Si Nerissa naman, na nakita ang pagbagsak ng kanyang hari, ay lalong humagulgol. Para sa'yo, Nerissa, sabi ko, tumayo. Ang iyong pagtataksil ay sisingilin sa korte. I will personally ensure that you face the full force of the law for corporate espionage. At sa Perlas del Mar, ang pangalan mo ay mabubura.
Wala nang Nerissa Vale na makikilala doon. Nang marinig yon ni Nerissa, hindi na siya makahinga. Ang pulang bestida niya ay tila naglaho ang kulay, napalitan ng kulay ng pagkatalo. At kayo, Mama, sabi ko kay Doña Esmeralda, ang pangalan ninyo ay mananatili sa aming pamilya, ngunit ang inyong karangalan ay mawawala. Kailangan ninyo pong lisanin ang bahay na ito ngayong gabi. At lahat ng pera na nakita ko sa inyong account, ibabalik sa kumpanya. Kung hindi, alam na ng mga abogado ang gagawin. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa kahihiyan. Nang marinig ang lahat ng ito, si Althea ay dahan-dahang bumaba mula sa kanyang silid. Nakasuot siya ng isang puting nightgown. Tumayo siya sa aking tabi at hinawakan ang aking kamay. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ang pinakamalakas na pahayag. Ang kanyang pagtayo sa aking tabi ang nagpatunay na ang aking laban ay hindi nawalan ng saysay. Nang paalis na sina Marco, Nerissa at Doña Esmeralda, walang nagsalita. Walang nagpaalam. Ang tanging tunog ay ang kanilang mga yabag sa hagdan at ang mahinang paghikbi ni Nerissa. Lumabas sila ng pinto at sa wakas, sumara ito sa likuran nila. Ang buong bahay ay naging tahimik, isang katahimikan na matagal ko nang hindi naririnig. Ang ingay ng pagtataksil ng kasinungalingan ay tuluyan nang nawala. Ngunit sa likod ng katahimikan na yon, isang bagong tanong ang bumulong sa aking isipan, kasing liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Sa lahat ng ito, sa lahat ng napanalunan ko, paano ko ituturo kay Althea kung paano maging masaya nang walang bakas ng pagkamuhi sa kanyang puso? Ang mga sumunod na araw ay tila isang mahabang paghinga. Ang dating bahay na puno ng mga lihim at pagkukunwari ay naging isang tahanan na puno ng katahimikan at paglilinis. Si Tia Maribel at ako ang nag-asikaso sa lahat. Bawat gamit ni Marco at Doña Esmeralda ay inilabas. Ang bawat sulok ay nilinis. Ang bawat amoy ng kanilang presensya ay pilit naming tinatanggal. Ang gaan ng pakiramdam, senyora, sabi ni Tia Maribel, habang nagpupunas ng alikabok sa mga lumang larawan. Parang nabunutan ng tinik ang buong bahay. Ngumiti ako. Ang tinik na yon ay hindi lamang nasa bahay, kundi nasa aking puso. Ang aking pagbabalik sa Perlas del Mar ay hindi naging madali. Hindi na ako ang dating Lyria, na kampante at nagtitiwala. Ngayon, ako ay isang reyna na muling umupo sa kanyang trono, na armado ng karunungan at pag-iingat. Nagpatawag ako ng isang all-hands meeting. Sa harap ng lahat ng empleyado, isinalaysay ko ang katotohanan, hindi para manira, kundi para maging transparent. Ipinangako ko na ang Perlas del Mar ay magiging simbolo ng katapatan at integridad. Ipinangako ko na ang bawat isa sa kanila ay magiging bahagi ng pamilya, isang pamilya na hindi magtataksil. Ang tugon ay hindi ko inaasahan. Ang mga empleyado ay pumalakpak. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Maraming lumapit upang magbahagi ng kanilang mga kwento ng takot sa ilalim ng pamamahala ni Marco at Nerissa. Mga kwento ng pag-asa na ngayon ay nakikita nila sa aking pagbabalik. Si Mang Jun at Elena, ang mga dati kong empleyado na siniraan ni Nerissa, ay bumalik sa kanilang mga posisyon. Ang kanilang katapatan ay mas matatag kaysa dati. Samantala, kumalat ang balita. Hindi na ako nagulat. Ang buhay ng isang tao sa Cebu ay madaling kumalat sa mga tsismis. Narinig ko mula kay Tia Maribel na si Marco at Doña Esmeralda ay napilitang ibenta ang kanilang ancestral house at lumipat sa isang maliit na apartment sa labas ng syudad. Si Marco ay hindi na makahanap ng trabaho. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan. Si Nerissa naman ay umuwi sa probinsya. Ang kanyang pangarap na maging isang mayamang ginang ay gumuho na. Ang balita ay nagdulot sa akin ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi kaligayahan, hindi kasiyahan, tanging isang tahimik na pagtanggap. Ito ang resulta ng kanilang mga pinili.
Ito ang singil ng katarungan. Sa gitna ng lahat ng aking pagbabalik loob sa negosyo, hindi ko kinalimutan ang aking pinakamahalagang responsibilidad, si Althea. Sa halip na maghanap ng bagong pag-ibig, mas pinili kong pagtuunan ng pansin ang pagmamahal na nasa akin na, ang pagmamahal ng aking anak. Isang hapon, habang naglalakad kami sa dalampasigan, hinawakan niya ang aking kamay. "Mommy, I'm so proud of you," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. "You're the strongest woman I know." Ang kanyang mga salita ay mas matamis kaysa sa anumang pag-amin ng pag-ibig na maaari kong marinig mula sa sinumang lalaki. Ito ang tunay na kaligayahan. Ito ang tunay na tagumpay. Ang Perlas del Mar ay muling lumago, mas malakas at mas matatag kaysa dati. Nagtatag ako ng isang Althea Swing Scholarship Fund para sa mga kabataang babae na may pangarap na tulad ko ay nagsisimula mula sa wala. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng pera, kundi tungkol sa pagbibigay ng pag-asa ng pagkakataong lumipad. Isang gabi, habang nakatayo ako sa balkonahe ng aking kwarto, pinagmamasdan ng mga bituin, naramdaman ko ang kapayapaan. Wala na ang galit, wala na ang sakit. Ang puso ko ay hindi na isang sugat, kundi isang hardin na muling namumukadkad. Nang gabing iyon, narinig ko ang mahinang tunog ng isang sasakyan na pumasok sa aming gate. Pagkatapos ng ilang sandali, mayroong kumatok sa aking pinto. Bumaba ako. Si Tia Maribel ay nakatayo doon, may hawak na isang sobre. "Senyora Lyria," sabi niya, ang kanyang mukha ay may kakaibang ekspresyon. "May nagpadala po nito, walang pangalan." Binuksan ko ang sobre. Sa loob ay isang maliit na piraso ng papel. Isang salita lamang ang nakasulat, "Patawad." Hindi ko alam kung sino ang nagpadala. Hindi ko alam kung si Marco ba ito, o si Nerissa, o si Doña Esmeralda. Ngunit habang tinititigan ko ang salitang yon, naramdaman ko ang isang bagay na nagbago sa loob ko. Hindi na ako nakaramdam ng galit. Wala na ang kirot. Tanging isang malalim at malalim na katahimikan. Isang katahimikan na nagdadala ng kapayapaan. Lumipas ang 5 taon. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran, naglilimot ng gintong kulay sa ibabaw ng dagat. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking opisina, sa pinakamataas na palapag ng Perlas del Mar Hotel. Ang hotel na ito, na matagal kong ipinaglaban, ay mas matatag at mas malaki na ngayon. Ang pangalan nito ay hindi lamang simbolo ng karangyaan, kundi ng katatagan ng isang babaeng minsay inakala nilang madaling gibain. Ang patawad na mensahe ay naging isang anino sa aking nakaraan, isang paalala na ang sugat ay gumaling na, ngunit ang peklat ay mananatili. Ngunit hindi na ito masakit. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa akin, para makalaya ako sa bigat ng puot at hinanakit. Isinuksok ko ang lumang piraso ng papel sa aking bulsa at nang dumaan ang isang malakas na hangin mula sa dagat, ay dahan-dahan ko itong pinakawalan. Hayaan itong tangay ng hangin kasama ang lahat ng sakit. "Mommy, you're still here." Napalingon ako. Nakatayo si Althea sa pintuan. Hindi na isang batang tinedyer, kundi isang dalagang may kumpiyansa at ngiti sa kanyang mga labi. Siya ay nag-aaral ngayon ng arkitektura sa Maynila. Ang kanyang mga pangarap ay kasing lawak ng dagat. Lumapit siya at yumakap sa akin. Ang kanyang ulo ay isinandal sa aking balikat. Magkatabi kaming pinanood ang paglubog ng araw. Ang kanyang presensya ang nagpapatunay na ang aking laban ay hindi nawalan ng saysay. Siya ang aking tagumpay. Siya ang aking kagalakan. "Kumusta ang klase mo, anak?" tanong ko. Ang aking boses ay puno ng pagmamalaki. "Okay lang po. Excited na po akong mag-design ng sarili nating bahay." Sagot niya, naaalala ang aming lumang usapan sa dalampasigan. Isang bahay na puno ng liwanag, walang malulungkot na sulok. Ngumiti ako. Ang kanyang mga salita
ay ang pinakamagandang melodiya na narinig ko. Si Tia Maribel, ngayon ay isang retired head chef na nagpapahinga na sa kanyang probinsya, ay madalas pa ring bumibisita. Sa huling pag-uusap namin, ikinuwento niya ang mga balita tungkol sa iba. Si Doña Esmeralda ay tuluyan ng nanahimik, nawalan ng dating yabang. Nag-iisa siyang namumuhay sa maliit na apartment. Ang kanyang mga dating kaibigan ay tinalikuran siya. Ang kayamanan at posisyon na matagal niyang ipinagmalaki ay naging isang anino lamang. Ang hiya, ang kahihiyan, ang pinakamatinding parusa para sa kanya. Si Nerissa ay hindi na muling nakabalik sa Cebu. May balita na nagtayo siya ng isang maliit na kainan sa probinsya. Malayo sa mga pangarap ng karangyaan, ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nabura sa industriya ng hospitality. Ang utang na loob na kanyang kinalimutan ay bumalik upang saktan siya sa pinakamabigat na paraan. At si Marco, walang sino man ang nakakaalam kung nasaan siya. Lumisan siya sa Cebu matapos ang aming paghaharap. Tila isang anino na tinangay ng hangin. Walang balita, walang pahayag. Ang kanyang buhay ay naging isang kabanatang isinara. Hindi na muling bubuksan. Hindi ako nag-asawa muli. Maraming lalaki ang lumapit, kabilang si Gavin na nananatiling isang matalik na kaibigan at legal counsel. Ngunit ang aking puso ay natuto ng umibig sa ibang paraan. Natuto akong umibig sa aking sarili, sa aking anak, sa aking mga pangarap, at sa bawat piraso ng tagumpay na aking pinaghirapan. Ang aking pamilya ngayon ay si Althea, si Tia Maribel, at ang lahat ng taong nagtitiwala sa akin sa Perlas del Mar. Ito ay isang pamilya na binuo sa pagmamahal, tiwala at respeto. Mga bagay na mas matibay kaysa sa anumang kasulatan o pangako. Ang araw ay tuluyang lumubog at ang kalangitan ay napuno ng mga bituin. Hinigpitan ko ang yakap kay Althea. Ang kanyang mga pakpak ay handa ng lumipad. At ako naman, ang kanyang ina, ay nakatayo sa tabi, malaya, payapa, at buong buo. Ang himig ng pagtindig ay hindi isang malakas na sigaw ng paghihiganti, kundi isang tahimik at matatag na simponya ng kapayapaan at pag-asa.